Ako na nagsasabi sa iyo, nandiyan ang Panginoon na tutulungan ka. Walang imposible sa Panginoon. Papagalingin ka niya kung ano man yung nararanasan mo ngayon, kung hirapan ka. Bibigay ni Lord yung kompletong kagalingan sa iyo. You know? Galing. Ayun po, talagang nakakatuwa itong si Luis. Talagang pwede po siya maging isang pastor dahil nga po napakalalim po ng kanyang pag-iisip, especially po pagdating sa Biblia, pagdating sa Panginoon is napakalalim po o napakalawak po ng kanyang kaalaman at alam mo yung straight to the point na naipapaliwanag niya o nakakapagbigay siya ng magandang payo sa mga tao sa kanyang harapan, especially yung mga may sakit, mga kabataan. Kaya pwede talaga si Luis na maging isang pastor. Alam ko na agree po kayo or kung agree man po kayo, sana mag-comment po kayo or kung hindi man, mag-comment din po kayo ng hindi. Pero para sa akin talaga is 100% po agree ako na pwede po maging pastor si Luis kasi napapansin po natin sa lahat or kamakailan lang malaki po yung pagbabago sa buhay ni Luis, especially sa pananalita niya, especially pagdating sa Panginoon, pagdating sa Biblia, talagang straight to the point si Luis. Alam mo yung naipapaliwanag nga po niya kaagad or agad-agad yung mga Bible verses, mga ganito ganyan. Kaya pwede talaga si Luis na mag-pastor. Pareho sila ni pareho sila ni Floyd na magaling talaga, matatalino, alam mo yung malawak yung kaalaman pagdating sa mga bagay na ganyan. Kaya good job sa iyo, Luis. At itong vlog po na ito is yung nga po, nagbigay nga po siya ng payo sa isang bata na I believe meron itong sakit at the same time is nag-aaral din. So nagpayo si Luis na kailangan manalangin kasi lahat naman ng bagay o lahat ng mga problema na meron tayo or kung may sakit man tayo, may karamdaman man tayo, lahat ng iyan is mawawala kapag magtiwala lamang sa Panginoon. Of course, ipanalangin natin ito sa Kanya at sundin po kung ano man ang kautusan ng ating Panginoon para para matuwa yung Panginoon sa atin. So ito po, ipagpatuloy po natin ang panonood. Ngayon, iiwan ko tong anak ko. Magbibigay siya ng payo sa iyo, no? Kukumustahin ka niya. Oo. Okay. Kuya, na yan. Upo ka dito. Ano ba yung nararanasan mo ngayon? Mahirap po. Mahirap. Ang natin dyan is lumapit tayo kay Lord. Kasi nga, di ba? Siyempre, pinakauna nating aasahan is si Lord. Kasi nga si Lord yung nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng kalakasan. Siya lang yung may kayang magpagaling sa atin. Yung doktor kasi is instrumentong ginamit ni God. Instrument ba? Siya yung binigyan ni Lord ng katalinuhan, ng kakayahan na magpagaling. Kung may nararanasan ka man na kahirapan or hindi ko man alam kung ano yung kahirapan mong naranasan is ang mapapayo ko lang sa iyo is lumapit ka agad, isuko mo kay Lord yung buhay mo, paggamit mo kay Lord yung buhay mo. Si Lord na yung bahala, nakikilos sa buhay mo. Basta gawin mo lang yung nararapat mong gawin, yung maging mabuting tao ka, maging mabuting instrumento sa ibang tao. Bilang isang kabataan na nananalangin ka, yung nararanasan natin is gumaling tayo or kung ano man yung nararanasan mo ngayon is ipag-pray mo kay Lord, ibigay mo kay Lord, ipagkatiwala mo kay Lord. Andun yung pananampalataya mo kasi nga pag nananalangin ka, unang araw pa lang, sabi nga ni Lord, unang araw pa lang sinagot ko na yung panalangin mo. Ang gagawin na lang natin is maghintay, tapos yung pananampalataya natin is ibigay pa natin yun. Ako na nagsasabi sa iyo, nandiyan ang Panginoon na tutulungan ka. Walang imposible sa Panginoon. Papagalingin ka niya kung ano man yung nararanasan mo ngayon, kung hirapan ka. Bibigay ni Lord yung kompletong kagalingan sa iyo. Yun na po. Thank you. Grabe talaga itong si Luis. Napakaganda po ng mga salitang binitawan niya para sa batang ito. Grabe si Luis magbigay ng payo. Kaya para sa akin talaga, alam ko balang araw pag lumaki na si Luis. Actually malaki na siya ngayon eh. I mean kapag medyo malaki-laki na siya, matured na siya, balang araw alam ko na magiging isang pastor talaga ito. Napakagaling po talaga niya magpayo. Hindi lang sa batang ito kundi sa lahat ng mga nakakasalamuhan niya. Especially yung mga tinutulungan ni Tekram na kapag sinasama si Luis talaga nagbibigay siya ng kanyang payo sa pamilya, sa mga kabataan na katulad niya. At grabe yung payo talaga niya, no? Grabe yung laman ng payo. Talagang meron siyang kapupulutan na aral. And talagang inuulit ko nga po pagdating talaga sa Bible, mga verses, mga gawa ng Panginoon is talagang magaling si Luis. Kaya
inuulit ko, sana maging pastor itong batang ito. Kasi sa ngayon pa nga lang is talagang nagsiserve na siya sa ating Panginoon at naibabahagi na niya ang kanyang kaalaman pagdating sa Panginoon, sa Biblia, sa ibang kabataan, sa ibang mga tao. How much more pa kaya kapag dumating na yung panahon na talagang matured na siya. Kaya good job sa iyo, Luis, at good luck sa iyo. Ipag-pray namin always na magpatuloy ka na ganyan kasi sobra kaming natutuwa talaga sa iyo, as in. Ngayon po, talagang nakikita po natin yung malaking pagbabago ni Luis, nakikita po natin yung skill ni Luis, yung talento ni Luis, yung paano siya mag-speech, yung kagalingan niya sa pag-speech, pagbibigay ng mensahe, payo. Talaga nakikita natin ngayon kasi nafo-focus na po tayo kay Luis ngayon. Kaya yun, good job sa iyo, Luis, at maraming salamat din po sa mga taong andyan palagi, sila Techrams, ang Manarastas family, para gabayan at suportahan si Luis at i-push siya sa mga bagay na ganito. So ito po yung pagpatuloy po natin. An amazing word of wisdom. Words of wisdom. Okay. Gusto ko malaman, Ate Angel, ano yung parang naunawaan mo to sa mga sinabi ni Kuya? Malalangin po. Manalangin. Kaya huwag mag-alala kung ano man ang mga pinagdadaanan mo at nararamdaman ngayon. Basta naman ginagawa na at napaka-bless mo nga, nandyan ang mama mo, nandyan ang papa mo. So, nakasuporta sa kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon. Basta ngayon, ang tanging kailangan mo lang gawin, maniwala at manalig sa Kanya, focus ka sa pag-aaral mo. Napaka-bless mo, meron kang mama at saka papa, mga kapatid. Okay? So yun po, ayan, talagang namana ni Luis yung pagiging makadiyos, ang kababaan ng loob at pagiging mabuting tao ni Tekram. Kaya si Luis po ngayon is talagang kitang-kita po natin kung gaano siya kabuti na bata, gaano kababa ang kanyang kalooban, at gaano siya kamakadiyos. Kaya inulit ko, maraming salamat po kay Tekram, kay Tech June, sa Manarastas family, sa simbahan nila Luis, dahil nga po talagang hinubog nila ng ganito si Luis at napakalaki na po ng pagbabago ni Luis talaga kumpara noon. So anyway yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction videos. Thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inulit ko nga po palagi nung kayo po natin magkasama. Salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit at hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan na hindi po tayo mapapasa ng ulan. And always take vitamin C para ma-boost ang ating immune system at hindi po tayo matatama na agad-agad pala ng kung ano namang mga sakit-sakit. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.